Sa loob ng VIP lounge ng Paliparang Internasyonal ng Maynila, dumadaloy ang malamig na hangin mula sa malalaking air conditioner, sinasabayan ng mahinang tugtugin mula sa mga nakatagong speaker. Ang paligid ay ng mamahaling sofa, kumikislap na sahig na marmol, at matatayog na bintanang salamin na tanaw ang liwanag ng mga eroplano sa labas. Dito naghihintay ang mga pasaherong sanay sa karangyaan, mga negosyante, socialites, at mga executive na laging nagmamadali. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Daniel Cruz, isang simpleng single dad na may hawak-hawak na maliit na backpack at ang kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Mila. May suot lang siyang kupas na polo at maong na pantalon, halatang napagod sa magdamagang biyahe mula probinsya. Ang mata niya'y mapupungay hindi lamang dahil sa pagod, kundi sa bigat ng responsibilidad na mag-isa niyang pasan. "Daddy, kailan tayo sasakay?" Mahinang tanong ni Mila habang pinipisil ang daliri ng ama. "Malapit na, anak," tugon ni Daniel. Pinipilit ngumiti kahit kumakulam ang sikmura at kinakabahan sa kauna-unahang pagpasok sa VIP lounge na hindi naman talaga para sa kanya. Nakapasok lang sila dahil sa last-minute seat upgrade na binigay ng airline dulot ng overbooking. Hindi niya alam na ilang mata na ang sumusulyap sa kanila, mga matang puno ng pagtataka at panghuhusga. Sa gitna ng lounge, may atensyong hinihila ang isang eleganteng babae na nakasuot ng beige na blazer at pang-designer na takong. Siya si Scarlett Valdez, isang kilalang CEO ng Valdez Global Holdings. Lumilibot ang 2 security escort sa tabi niya, at ang staff ay halos tumatakbo para lang masunod bawat utos niya. Sa likod ng kanyang malamig na titig ay isang isip na sanay sa pagkontrol, sa mga tao, sitwasyon, at kahit sa takbo ng buong negosyo. Habang naglalakad siya papunta sa reception desk, napansin niya si Daniel at si Mila. May kung anong pumasok sa isip niya, isang kakaibang kaba, o marahil ay pagdududa. Ibang-iba kasi ang itsura ng mag-ama sa karaniwang bisita sa lounge. Tumigil siya sa paglakad. "Who let them in here?" Malamig na tanong niya sa staff. Namutla ang receptionist. "Ma'am, they were upgraded last minute Juta." Scarlett hindi na nakinig. Tumingin siya sa simpleng backpack na yakap ni Daniel at nakaramdam ng di maipaliwanag na kaba, parang may panganib na malapit. Mangaling siya sa security. "Check his bag." Napatingin si Daniel sa mga paparating na gwardya. Ano po?" Gulat niyang tanong, tumindig agad habang yakap si Mila. "Please open your bag." "Sir," formal na sabi ng isa. "Bakit po? May nagawa ba akong masama?" Nanginginig ang boses ni Daniel. Nag-uusisa na ang mga pasahero. May ibang pabulong na nag-uusap. May naglalabas ng cellphone para mag-video. Scarlett ay nakapamaywang, walang emosyon ang mukha. "Standard security procedure," malamig niyang sabi, kahit halatang hindi iyon ordinaryong proseso. Unti-unting binuksan ni Daniel ang backpack. Sa loob lamang nito ay makikita ang lumang jacket ni Mila, bote ng tubig, tinapay sa plastic, at ilang drawing ng batang nagpinta ng bahay na may tig-2 stick figure sa harap. Walang kaina-hinala. "Daddy, bakit ka kinakabahan?" Tanong ni Mila sa inosenteng tinig. Napakurap si Daniel. "Wala lang, anak." Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Scarlett. Parang may bumubulong sa isip niya, isang pakiramdam na kailangan niyang maging mas matapang, masigurado. "Search thoroughly," utos niya. Nanigas si Daniel. "Ma'am, wala po kaming tinatago. Bata lang po ang kasama ko." "Do it," putol ni Scarlett. Hinipon ng isa sa security ang mga gamit ni Mila, inaalis ang luma niyang jacket, kinuha ang tinapay. Nag-umpisang umiyak si Mila. "Stop it!" Sigaw ni Daniel, di namamalaya na nangingilid na ang luha sa mata niya. "Wala kaming kasalanan." Murmur ang dumaan sa buong lounge. May ilang bisita ang nagtaas ng kilay, may mga halatang naiinis sa pangyayari. Bigla, bumukas ang pintuan ng VIP lounge. Isang matandang babae na naka-wheelchair ang itinulak papasok ng nurse. Siya ay eleganteng may pilak na buhok, suot ang asul na shawl na bumabalot sa kanyang balikat. Kahit mahina na ang katawan, malinaw pa rin ang awtoridad sa mapupungay niyang mata. Siya si Doña Eleanor Valdez, ina ni Scarlett at dating chairwoman ng kumpanya. Tahimik ang buong lounge nang makita siya. "Scarlett," mahinang tawag ni Eleanor, ngunit sapat iyon para matigil ang galaw ng lahat ng gwardya. Lumingon ang CEO, nabigla. "Ma'am, what are you doing here?" Lumapit ang wheelchair kay Daniel at Mila. Tumingin si Eleanor sa batang umiiyak, saka sa nanginginig na ama. May bahid ng pamilyar na kirot sa kanyang mata. "Anong ginagawa ninyo sa kanila?" Tanong niya sa anak, hindi galit, kundi puno ng pagkadismaya.
Security concern, mabilis na sagot ni Scarlett. They don't look like they belong here. Mabigat na katahimikan ang bumaba sa lounge. Dahan-daang huminga si Eleanor, saka tumingin diretso kay Scarlett. At alam mo ba kung paano look like they belong, ang mga taong nagpausbong ng pamilya natin noon? Malumanay ngunit matalim na tanong niya. Ganito rin ang suot, simpleng damit, hawak ang anak, at bitbit lang ang pangarap sa isang bag. Natigilan ang CEO. Lumapit pa ang wheelchair hanggang halos katapat na ni Daniel. Sir, wika ni Eleanor kay Daniel, pasensya ka na kung naranasan mo ito. Lumuha si Daniel, halos hindi makapagsalita. Wala po kaming kasalanan, gusto lang naming makauwi. Tumayo ng bahagya si Eleanor sa wheelchair, humarap sa anak. Scarlett, mariing wika niya, ang unang aral na itinuro ko sa iyo ay ito, ang dignidad ay hindi nasusukat sa presyo ng suot o sa uri ng upuan sa eroplano. Nasusukat iyon sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa. Nakatingin na ngayon ang buong lounge sa kanila. Stop this nonsense, utos ni Eleanor sa security. Agad umurong ang mga gwardya. Tahimik na hablat ni Scarlett ang sariling braso. Para siyang napaapak sa katotohanan sa harap ng lahat. Tinitigan ni Eleanor si Mila at ngumiti. Anak, okay ka lang ba? Tumanggaw si Mila habang hinahawakan pa rin ang ama. Huminga ng malalim si Scarlett at saka naglakad palapit sa mag-ama, wala na ang lamig sa mukha niya, napalitan ng halong hiya at pagkalito. I'm sorry, mahina niyang sabi kay Daniel. I made a mistake. Ngunit ang lahat ay nanatiling tahimik, alam ng bawat nandoon na hindi ordinaryong eksena ang kanilang nasaksihan. Dahil sa simpleng utos ng isang CEO, nabunyag ang isang pagkakamaling papalitaw pa lamang sa mga darating na oras, isang pagkakamaling babago sa buhay nila para magpakailanman.